upang mabigyan ng pagkakataon iba na magnais, mag-alay pa sa salamat sa Panginoon sa offertory bukod sa mga nagpamisa. Mayroon po tayong mga alay pa sa salamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pa sa salamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Mangyari lamang po na maki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphone. Maraming salamat po. Tayo po ay magsiluhod para sa mga panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at idya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y umupo sa mandali. Isama po natin ang mga sa panalangin, pasasalamat at special intention. Benji at Edith Victoria and family. Silver at Margie Galang and family. Leo Bañez. Juanito M. Enriquez and family, Feliciano, Cristina de la Cruz and family, Rolando Leandicho and family, Olan and Donna Nijola and family, Eugene and Eleanor Malonzo and family, Rene and Caridad Lopez and family, Ignacio and Remedio Silvestre and family, Juliet, Susette and Ignacio Silvestre and family. Para po sa speedy recovery ni Luz Morales, para sa biyaya ng buhay ni Cristina de la Cruz, para rin po sa kapanatagan ng kaluluwa ni Naplatun, Tatiana, Jose, Domingo, Rosario, Nelly, Ferdinand, Catherine, Manuel, Carmen, Lolita, Mercedita, Anita, Gloria, Ricardo, Father Pablo, Monsignor Anastasio, Jose, Raimunda, Alejandra, Victor, Francisca, Florentina, Marcos, Antonio, Ana, and Wenceslao. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang Lupang Hinirang.
ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda, ika-6 ng Abril. Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang alagad ng bagong ebanghelisasyon ay dapat magsikap na magbunga ng bagong buhay ang salita ng Diyos. Sa liturhiya, sa linggong ito, hinahayag sa atin na si Kristo ay Panginoon ng buhay. Sa binyag, ang bawat mananampalataya ay namamatay at inilibing kasama ni Kristo upang kasama na niya ay muling mabuhay. Tinuturo ng simbahan ang tagapaghasik kapag nakakakita siya ng damong tumutubo sa gitna ng mga trigo ay hindi dapat magreklamo o magalit. Sa halip, sa ganitong pangyayari, siya ay humahanap ng paraan upang ang salita na nagkatawang tao maging sa ganitong kalagayan ay magbunga ng bagong buhay, kahit na ito ay hindi perpekto o buong-buo. Ang disipulo ay dapat maging handang itaya ang kanyang buong buhay, maging sa pagtanggap ng pagiging martir sa pagsaksi kay Kristo. Subalit ang layunin ay hindi upang magkaroon ng kaaway, kundi makita ang salita ng Diyos ay tinatanggap. Ang mangunguna sa pag-awit sa ating pagdiriwang ay ang Montini Choir. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa tumugon sa banal na misa na si Reverend Father Menald Leonardo. Awitin po natin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong pinagkakalooban ng Panginoon ng mga bagong pagkakataon, tanda at pahiwatig ng Kanyang pagbibigay sa atin ng muling pagkabuhay at buhay. At upang tayo maging marapat makibahagi sa buhay ng Diyos, aminin natin ngayon ang ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang at hingin natin sa Kanya ang Kanyang pagpapatawad at awa. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, ay nangako ang Panginoon na bubuhayin muli ang kanyang bayan na ng mistulang patay na dahil sa pagkakatapon sa kanila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos, magpahayag ka. Sabihin mo ang pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na inyong libingan at maibangon ko na kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy.
Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Tugon, kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Tugon, sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon, magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Tugon, Sa ikalawang pagbasa, tinuturo ni San Pablo na tayo ay nabubuhay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya mamamatay man ang ating laman, mananatili tayong buhay sa Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesu Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mabuting balita sa pamamagitan ng muling pagbuhay sa kaibigan niyang si Lazaro. Pinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang buhay at muling pagkabuhay. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga alagad na babae ni Lazaro, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit nga'y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Maria, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito'y yung ibig na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Marta sa Panginoon, Panginoon, nangangamoy na po siya at 4 na araw na siyang patay.
pagpapahayag ito ni Marta na sa isang katotohanan na ipinapahayag niya na wala ng pag-asa. Patay na ang kanyang kapatid na si Lazaro at huli na si Jesus. Parang sinasabi sa atin ngayon na late na ang Panginoon, huli na ang lahat. Di ba sabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay naririto lamang, hindi po sana siya mamamatay. Pero 4 na araw na siyang patay ngayon. Huli na kayo. Late na kayo. At katulad ni Marta, marahil ito rin kung minsan ang ating ipinapahayag. Na tila baga parang ang Diyos para sa ating buhay ay huli na. Para bang late na lagi ang Diyos sa ating buhay. Wala nang pag-asa. Kung kailan ko kayo kailangan, Panginoon, wala naman kayo. At katulad ng karanasan ni Marta, ay karanasan din nating mga tao sa paghahanap natin sa Diyos. Huli na ang lahat. Pero sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Na ipinapahayag ng Panginoon na sa Kanya, hindi pa huli ang lahat. Tandaan natin ang Panginoon, hindi nalilate. Hindi siya late sa buhay natin. Ang Panginoon dumarating sa tamang panahon at perpektong pagkakataon. Hindi siya late. At sa pagkakataong ito ang perpektong panahon upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ng kanyang mga kaibigan na sina Maria, Marta at Lazaro. Sabi ng Panginoon kay Marta, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Yan ang ipinapahayag ng Panginoon. Sa Panginoon, walang hindi pa o walang huli na ang lahat. Sa Panginoon, hindi pa huli ang lahat. At mayroon pang pagkakataon. At ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay upang mahayag ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Ano ba ang itinuturo sa atin ngayon ng Ebanghelyong ito? Pahayag ng muling buhayin ni Jesus ang kanyang kaibigan na si Lazaro. Una, ipinapahayag ng Panginoon na siya ang muling pagkabuhay at buhay natin. Pagkabuhay natin sa wakas ng panahon. Pero hindi lamang ito tumutukoy sa muling pagkabuhay ng mga namatay sa wakas ng panahon. Ayan ay isa sa mga laman ng ating pananampalataya na ipinapahayag natin na tayo ay nananampalataya sa muling pagkabuhay ng mga namatay. Pero ang muling pagkabuhay ng nabuhay natin araw-araw, sapagkat araw-araw tayo ay namamatay. Ano yung kamatayan natin? Yung ating kasalanan. Kapag tayo ay namuhay sa kasalanan, doon tayo maituturing na patay. At ang nais ng Diyos, araw-araw din tayo ay muling mabuhay. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. At paano natin kakamtin yung muling pagkabuhay araw-araw? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Jesus, at nais kong ulitin, hindi ba sinabi ko sa iyo, Marta, kung ikaw ay nananalig sa akin, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Sa buhay natin, kumikilos ang Panginoon at nagpapahayag siya na hindi pa huli ang lahat. Sa pamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya, ipinapahayag natin na nais nating kamti ng pagkakataon at panahon na nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung pananalig natin sa Diyos. At ano ba yung ibig sabihin ng pananalig natin? Yung pagsunod natin sa Diyos. Sa tagpong ito ng pagbuhay, muling pagbuhay ni Jesus sa kanyang kaibigang si Lazaro, ipinahayag niya kung paanong dapat sila'y sumunod sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ba yung iniutos ni Jesus? Sabi niya sa mga tao na naroroon, alisin ninyo ang bato. At ano yung tinutukoy na bato ni Jesus na dapat alisin? Yung bato na nakatakip sa libingan ni Lazaro. At sabi nga ni Marta, Panginoon,
4 na araw na po siyang patay. At siya'y nangangamoy na at sasabihin mong, ialis namin ang batong ito. Pag inalis namin ito, tiyak na aalingasaw. Yung amoy na mabaho dahil ang katawan niya nabubulok na 4 na araw na siyang patay. Pero anong ginawa ng mga tao na naroon? Sumunod kay Kristo. Inalis nila ang bato upang mangyari ang ninanais ni Kristo na si Lazaro ay muling mabuhay. At alam po ninyo, ito rin ang iniuutos sa atin ngayon ng ating pananampalataya at ng Panginoon. Tanggalin natin ang bato. Alisin natin ang bato na siyang tumatakip sa ating pagkatao, na siyang hadlang upang makamtan natin ang Diyos. Si Lazaro ay nasa libingan. At alam natin sa loob ng libingan, madilim. Kaya ninanais ang Panginoon tanggalin ang takip upang sumilay ang liwanag. At ang liwanag ay walang iba, kundi si Kristo. Ang nais ng Panginoon, tanggalin natin ang takip na ito na tumatabing sa ating buhay. Ibig sabihin ng Panginoon, isiwalat natin sa Diyos ang ating buhay. At marahil, ang isa sa mahirap gawin ay ang ihayag sa Diyos ang ating sarili, maging ang ating mga kasalanan. Yun ang mapakahirap sa lahat. Ang aminin ng kasalanan sa harap ng Diyos, yung bang alingasaw ng nabubulok nating sarili. Pag ibinukas natin ang sarili natin sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, alisin natin ang takip na ito, ang bato. Ihayag at ibukas natin ang ating sarili sa Diyos upang masilayan natin ang kanyang liwanag, ang kanyang pagpapatawad. Yun ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay. Mula sa pagkabulok ng ating sarili, nais nating mahayag kay Kristo na siyang ating liwanag. Papawiin ni Jesus ang bulok nating mga sarili, kundi bibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na mahayag ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Pangalawa, sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. At ito'y paanyaya sa atin ng Panginoon ngayon. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, tinatawagan tayo ng Panginoon, lumabas tayo sa madilim na dating buhay at kamti ng kanyang liwanag at sumunod sa kanya. Magsimula tayong humakbang patungo sa Diyos na kamti ng kanyang biyaya. Ayun ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Araw-araw ay pagnanais nating humakbang palayo sa dati nating buhay na masasabi nating puno ng kasalanan. Unti-unting pagbabago. Ang buhay naman natin bilang mga tao, hindi biglaan na tayo mababago. Kailangan nating humakbang. Kailangan nating lumabas. At yun ang muling pagkabuhay natin kay Kristo. Ang patuloy nating at pagsisikap nating humakbang palabas sa libingan ng kasalanan. Pangatlo, sabi ng Panginoon sa mga naroroon, nang si Lazaro ay lumalabas na sa libingan, sabi niya, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Tulungan niyo si Lazaro. Kalaganin niyo para siya'y makalaya. At ito ang palatandaan ng muling pagkabuhay na ipinamamalas ni Kristo sa atin. Tulungan natin yung kapwa nating nalugmok sa kasalanan na muling makabangon at tanggapin muli. Yun ang ibig sabihin ng pagkabuhay. Kapag tayo nagpatawad, tatanggapin natin muli. Kasi pag sinabing pagtanggap, binibigyan natin ito ng pagkakataon ng panibagong simula, panibagong buhay. Yun ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay at buhay natin kay Kristo. Kaya nga ito ang pinapahiwatig niya sa atin. Hindi lamang sinasabi ni Jesus ang muling pagkabuhay sa wakas ng panahon, kundi araw-araw ay ipinapahiwatig sa atin na ang Panginoon ang siyang muling pagkabuhay natin sapagkat araw-araw nais ng Panginoon natin siyang tamasahin. Nais ng Panginoon na tayo laging bumaling sa Kanya sa oras na tayo magkamali. Yun yung ating kamatayan. At bumaling tayo sa Kanya at yun ang ating pagkabuhay. Araw-araw ay ang pagsasabuhay natin ng muling pagkabuhay ni Kristo. At napakahalaga nung sinabi ng Panginoon, kalagan niyo siya at nang siya'y makalaya. Ito ang paanyaya sa atin
na tayong tumatanggap ng muling pagkabuhay, pagpapatawad ni Kristo, ay maging instrumento rin ng muling pagkabuhay para sa ating kapwa. Halimbawa, sa inyong pamilya, sa ating pamilya, kapag ka ang mag-asawa ay nagkaroon ng alitan o nasira ang kanilang pagsasamahan, ang sabi ng Panginoon, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Paano nyo tatanggapin muli ang isa't isa upang magkaroon ulit ng panibagong pagkakataon, panibagong simula, panibagong buhay? Ang ibig sabihin nito ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ng pagsasabuhay natin ito, kakalimutan natin yung dating kasalanan, kakalimutan na. At hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano kayo o paano tayo magsisimula ng bago. Yun ang pagkabuhay. Pagsisimula ng bago. Tatapusin yung dati, kakalimutan yung dati. Ano yung dati? Yung masama, yung kasalanan. Kundi ang mahalaga yung pagsisimula. Yun ang muling pagkabuhay na sinasabi sa atin ng Panginoon. At tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maging instrumento ng muling pagkabuhay niya. Lalo't higit sa mga kapatid natin na nagkakasala sa atin, sa ating pagtanggap at pagbibigay ng panibagong pagkakataon upang magkaroon ng panibagong simula. Yan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng panibagong simula sa tuwing tayo ay magkakasala. Panibagong simula ang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa tuwing tayo ay nagkakamali. Iyan ang muling pagkabuhay at buhay natin kay Kristo. At nawa, tunay nga nating makamtan ang lahat ng bagay sa pamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Siya na nagbibigay sa atin ng laging bagong pagkakataon, ng muling pagkabuhay at buhay na hinahangad natin sa mundong ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, yung isang anak. Nagkakang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay ni libing, nanawag sa naroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama ng buhay na nagsugo sa Kanyang anak upang tamuhin para sa atin ang kaligtasan at kaganapan ng buhay. At ating isamo, Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang maihatid ng simbahan sa mundong tila nahuhumaling sa kultura ng kamatayan, ang ebanghelyo ng buhay na ipinangaral ng Panginoon sa salita at sa gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang isulong ng pamahalaan, hindi ang makapipinsala sa buhay at karangalan ng mga mamamayan, kundi ang pangangalaga sa karapatan ng mga nakatatanda, mga may kapansanan at mga sinapupunan man. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang maaliw ang mga nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ng mga taong nakikiramay sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang ipag-adya tayo ng ating pagiging binyagan kay Kristo, sa kasalanang nagdudulot ng kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin. Upang marinig ng mga yumao ang tinig ni Kristong tumawag sa kanila sa kabilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng buhay, dinggin ang aming panalangin.
Tahimik ay nating idalangin sa Diyos ang mga natatangi pa nating mga kahilingan. Amang makapangyarihan, niloob mo ang buhay, hindi ang kamatayan, kahit na ng makasalanan. Binuhay na muli ng iyong anak si Lazarong kanyang kaibigan upang makita namin ang kalooban mong kami magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y makiawit para paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila at alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari. Salamat po.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya't taglayang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin ay bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong Santa Iglesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan dilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo At rin. magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan, 'Diyos na nagkakalis, nagwawakas 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 kasalanan
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tumatanggap sa banal niyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asirets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Sinakulo 2014 na gaganapin sa ika-13 ng Abril sa ganap na ika-8 ng gabi na pangungunahan ng Teatro Baraswain. Announcement po, mga schedule sa mahal na araw. Ika-11 ng Abril, Biyernes Dolores, pabasa ng Pasyon mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. 13 ng Abril, Linggo de Ramos, kapito ng gabi prosesyon ng Palaspas. May kapito ng umaga, pagbabasbas ng Palaspas sa lahat ng misa sa araw na yon. Ika-8 ng gabi, Sinakulo sa Plaza de Baraswain. Ika-14 ng Abril, Lunes Santo, 4:30 ng hapon, Via Crucis sa Plaza de Baraswain. 5:30 ng hapon, Kumpisalang Bayan. Ika-15 ng Abril, Martes Santo, 4:30 ng hapon, Via Crucis sa Plaza de Baraswain. 5:30 ng hapon, pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-6 ng gabi, Chaplet to the Divine Mercy. Ika-16 ng Abril, Miyerkules Santo, 4:30 ng hapon, Via Crucis sa Plaza. Ka-6 ng hapon, Banal na Misa, Tinebre, Prosesyon. Ika-17 ng Abril, Huwebes Santo. Ika-6 at kalahati ng umaga, Panalangin sa umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-9 ng umaga, Misa ng Krisma sa Malolos Basilica Minore. Ika-5 ng hapon, Misa ng Huling Hapunan at paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Ika-6 ng gabi, prosesyon ng Banal na Santissimo Sacramento. Ika-18 ng Abril, Biyernes Santo. Ika-6 at kalahati ng umaga, panalangin pang umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-9 ng umaga, Via Crucis, live Station of the Cross sa paligid ng parokya, mula sa bisita ng Kaingin, patungo sa mga barangay ng San Agustin, Liang, Katmon, at San Gabriel hanggang sa simbahan. Ika-12 ng tanghali, huling 7 wika. Ika-3 ng hapon, pagtatanggal kay Jesus na nakapako sa krus. Ika-6 ng gabi, prosesyon sa parokya, paglilibing kay Jesus sa bisita ng Katmon. Ika-11 ng Abril, Sabado de Gloria. Ika-6 at kalahati ng umaga, panalangin sa umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-8 ng gabi, Bihilya ng Pagkabuhay, Misa ng Pasko ng Pagkabuhay. Ika-20 ng Abril, Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ika-5 ng umaga, prosesyon ng Salubong. Ang mga kababaihan ay magmumula sa bisita ng Kaingin at ang mga kalalakihan ay magmumula sa bisa ng Katmon. Salamat po. Awitin natin ang salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya sa pamagitan na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pinapaalala po sa lahat na susunod na linggo ay linggo ng Palaspas
At paglabas niyo po ng simbahan ay meron po kayong mabibili na gabay, yung banal na aklat ng banal na triduo kung saan ito'y gabay ng ating mga pagdiriwang sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Bihilya ng Muling Pagkabuhay at Linggo ng Pagkabuhay. Meron din po itong mga gabay sa pag-iistasyon ng krus at gabay sa pagsasanta o pagpagbibisita iglesia. Salamat po. Atin ngayong dasalin ng panalangin sa mahal na Birhen ng Carmel. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.